Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Dear Ate Raquel, isang makabagong paglalahad ng mga liham na may kaugnayan sa suliranin ng mga pusong nasaktan. Dear Ate Raquel, tatalakay sa inyong liham upang kahit papano maibsan ang hinaing ng pusong sawi. Dear Ate Raquel, ang inyong bagong kaibigan at kaulayaw sa loob ng isang oras dito sa DZRH. Darito ang inyong kaibigan, Raquel Monteza. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sabado na naman muli magkakasama-sama tayo sa loob na isang oras dito sa ating programang Dear Ate Raquel. Kumusta na po? Naway nasa mabuti tayong lahat ng kalagayan in spite of the things that's been happening sa ating kapaligiran. Nawa nasa mabuti tayong kalagayan lahat kahit pasabihin natin na kung ano mga dumadating sa ating kapaligiran. Ikalawang linggo na po ng Hulyo at sa puntong ito ng taon marami sa atin ang nasa gitna ng tahimik na pagtatanong sa sarili. Lalo na yung mga nagsimula ng bagong trabaho simula pa noong January o yung mga nag-iisip kung dapat ba silang manatili, kung saan sila naroroon ngayon o kaya lumipat na sila ng trabaho. Kasi ganito po talaga, ang July ay buwan ng katanungan. Hindi pa katapusan ng taon para magpanik, ngunit malapit na rin para sabihing may panahon pa naman. Ito ang oras kung kailan ang mga tahimik na duda, yung mga sigurado ba ako sa desisyon kong ito, nagsisimulang lumitaw na itong mga panahon na ito. Alam niyo, maganda yan. Sa totoo lang, hindi tayo dapat matakot sa mga tanong na yan. Ang tanong o ang taong walang tanong tungkol sa kanyang direksyon, yun ang dapat na nag-aalala. Ang pagtatanong kasi ay senyales na buhay ang ating kaisipan, na hindi tayo basta sumusunod ng walang pag-iisip. Siyempre, pinag-iisipan natin mabuti ang lahat ng bagay. Sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon, na nasa gitna ng kanilang sariling pagtatanong kung mananatili o lilipat, kung magpapatuloy o magsisimula ng bago, alalahanin ninyo, ang kawalan ng katiyakan ay hindi kapalpakan. Ito ay bahagi ng proseso ng paghahanap kung saan tayo dapat naroroon.
4 na araw na lamang po. Naku, July 15 na. Siyempre, pagdiriwang na natin ang ating ika-87th year anniversary ng DZRH. Tunay pong kauna-unahan sa Pilipinas mula 1939 hanggang sa ngayon 2026. Na kahit pa sabihin natin inabot tayo ng pandemic, nandyan pa rin ang DZRH na naghahatid sa atin ng lahat ng serbisyo mula sa pagbabalita, sa entertainment, sa mga drama, hanggang sa pagtulong sa ating kapwa. Yan po ang DZRH. At syempre, pinagmamalaki ko po na ang 48 years po dito sa DZRH ay naging bahagi po ang VG Productions sa history ng DZRH. Ang produksyon na naghatid sa inyo ng mga programang Ito ang Palad Ko, Sa Lilim ng Ninikat na Araw, Sa Ngalan ng Ama at ng Anak, Ito Ko'y ay Pag-ibig at marami pang iba. Sa direksyon ni Virgilio Garcia at Virgilio Garcia Jr. At nagpapasalamat po kami sa lahat ng tumangkilik at sumubaybay sa aming mga drama. At dahil anniversary namin, syempre, maraming handog ang DZRH para sa mga tumatangkilik sa mga programa ng DZRH. Kaya abangan. Excited na po kami lahat para maibigay sa inyo ang kasiyahan at mga papremyo. At sigurado akong maraming makikilahok sa pagdiriwang ng 87th year anniversary ng DZRH. 1990, Lunes, July 16, 1990 ng 4:26 p.m. Lokal na oras ng Pilipinas, nangyari po ang lindol sa Pilipinas at Luzon, ang higit na naapektuhan ng 7.7 na lakas ng lindol. Lumikha ito ng 125 kilometers na durog na daanan simula sa Dingalan, Aurora hanggang Cayapa, Nueva Ecija. At isa sa pinaka malalang lindol na nangyari sa buong kasaysayan ng Pilipinas at umapekto sa halos lahat ng parte ng Luzon. Ang pinaka maraming nasawi at nasirang ari-arian. Pero nung dito sa Mindanao, sa Sarangani, 7.8, salamat na lamang po at hindi ganun karami ang mga namatay. Very few. Pero sana po, wag naman, ingat po tayong lahat. Nung last month, sunod-sunod po yung lindol sa Jensan, sa Sarangani, sa Davao Oriental. 7.8 ang lakas ng lindol. Siyempre may mga gumuong gusali at mayroon ding mga namatay. At may tsunami pa. Salamat na lamang po at hindi ganun kalala yung tsunami na dumating. Pero siyempre, dapat po lagi tayong magdarasal. Dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa ating buhay. Ay, ako. Mag-umpisa na po tayo sa pagbasa sa ating first letter of the day. Dear Ate Raquel, Ferdinand po ang pangalan ko. Tinatawag akong Ferdy ng mga kaibigan ko. Actually, 45 years old na po ako. May asawa at 2 anak. Bata pa po ako, pinangarap ko na po maging isang teacher o guro. Kaya po, nang makatapos ako ng kolehiyo, agad akong nag-apply ng trabaho sa eskwelahan dito sa lugar namin. Pinalad naman po akong matanggap. At dito na rin po ako nagkaasawa at nagkaanak. Sa loob po ng 20 years na pagtuturo sa elementarya dito sa amin, masasabi kong nakita kong umasenso ang mga estudyanteng naturuan ko na. Namaligaya ako dahil alam kong isa ako sa mga nakapag-ambag ng talino sa mga estudyante ko. At syempre nakatataba po ng puso kapag sinasabi nilang isa ako sa mga naging inspirasyon nila na tapusin ang kanilang pag-aaral at tuparin ang kanilang mga pangarap sa buhay. Mahal ko po, Ate Raquel, ang aking trabaho. Totoo po yan. Ngunit alam ko rin kung tapat ako sa sarili ko na matagal ko nang nararamdaman ng isang bagay na hindi ko masabi sa kanino man.
Yun po ay ang pagod. Hindi pagod sa katawan lamang, kundi pagod sa pakiramdam na parang wala po ako improvement. Hindi na ako lumalago. Parang walang pagbabago. 20 years na parehong routine. Same routine, ika nga. Parehong klase, parehong sistema na unti-unting nasisira sa harap ng aking mga mata. Kakulangan sa pondo, kakulangan sa suporta, mga magulang na umaasa sa amin na gumawa ng lahat para sa kanilang mga anak. Sa totoo lang, Ate Raquel, mahal ko po ang mga bata, ang mga estudyante ko. Pero nakakaramdam po ako. Minsan parang nauubos ako. Noong nakaraang taon, may pagkakataong dumating, isang kaibigan kong nagtayo ng tutorial center sa Manila. Inalok niya akong sumali bilang co-founder. Mas mataas ang sahod, mas may kalayaan sa pagtuturo. Ngunit kailangan kong iwan ang aking permanenteng posisyon sa paaralan. Ang seguridad na pinaghirapan kong matamo sa loob ng 20 years. Paano na yung retirement ko? Matatanggap ko pa ba ang pinaghirapan ko ng 20 taon? Kaya po nag-isip ako ng matagal, Ate Raquel. Kinausap ko ang aking asawang si Marites. Masinsinan kaming nag-usap. Sabi ko sa kanya, mahal, ano ba sa palagay mo? Iwan ko na ba ang eskwelahan dito? Sagot naman niya, hindi ba bata ka pa? Pangarap mo nang magturo. Sagot ko naman po sa kanya, hindi naman ako hihinto sa pagtuturo. Kailangan ko lamang ng pagbabago. Kailangan ko ng bagong ambience, ng bagong kalayaan sa pagtuturo. Kaya ang ginawa po namin mag-asawa, kami po ay nagdasal. At sa huli, kinuha ko ang hamon. Iniwan ko ang aking pwesto sa eskwelahan. Bahala na. Naibigay naman po ang retirement fee ko. Kahit papano, nakatulong ito sa aking pamilya. Ngayon po 6 na buwan na ang nakalilipas. Nakakatakot pa rin minsan. Kasi walang seguridad. Pero kailangan kumayod para sa bagong negosyo. Ang nararamdaman ko ngayon na matagal ko nang hindi nararamdaman ay yung sigla. Tuwing gabi, gising pa rin akong nag-iisip ng bagong paraan ng pagtuturo. Hindi ito pagod na dulot ng pagsuko. Ito ay pagod na dulot ng pagsisikap para sa bagay na mahalaga. Hindi ko po alam, Ate Raquel, kung tama ang ginawa ko. Ngunit ang alam ko na ito ang unang pagkakataon sa matagal na panahon na nakikita ko ang sarili kong lumalago. Salamat po sa pagbasa ninyo sa aking liham. Hanggang dito na lamang po. Gumagalang, Ferdinand Salonga ng San Pablo, Laguna. Balikan ka namin, Ferdinand, ha? O Ferdy, makalipas ang ilang commercials. We'll be back. May isang kaibigan. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Kiara, I'm Stephanie Adanza, 48 years old, and I'm working as a Member of Parliament Support Advisor here in Wellington, New Zealand. I'm very happy that a friend recommended MX3 to me. When I opened the box of MX3 and it said, the best decision of your life, wala nang doubt. I get to be part of a product that has a role in the good news, the Great Commission. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! DIY photoshoot ideas para sa first birthday ng inyong baby. Alamin! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang first birthday ay maituturing na isa sa pinakamahalaga at espesyal na milestone ng inyong baby. Pero sa kabila ng pagiging special day nito, hindi naman kailangang mabutas ang bulsa ni na mommy at daddy. Gawin pa rin itong memorable sa tulong ng DIY photoshoot. Una riyan, keep it simple and straightforward gamit ang mga nauusong number balloon na pwedeng ilagay sa tabi ni baby with matching cake. Pangalawa, uso rin ang pagko-collage ng photos kung saan pwedeng pagsunod-sunurin mula sa first month hanggang 12-month-old picture ni baby. Pwede rin namang outdoor ang gimmick para fun in the sun ang dating ni Chikiting. Pero kung isang pet lover ang inyong anak, bakit hindi subukang isama si Doggy sa tabi ni baby? Cute din kung bihisan ito as little man o little lady. Lagyan lamang ito ng grown-up accessories na kukumpleto sa look. At syempre, hindi mawawala ang matchy-matchy looks kasama ang buong pamilya. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Alam mo, Ferdy, ang ginawa mong desisyon ay hindi tungkol sa pagsuko o sa pagsuko sa pagtuturo. Ito ay tungkol sa pagsuko sa pagiging stagnant. At yan ay malaking pagkakaiba. Marami sa atin ang natatakot lumayo sa seguridad kahit pa hindi ito nagsisilbi sa atin ng husto. Ang seguridad o security na walang sigla para sa akin, hindi yan security o seguridad. Ito isang malumanay na pagkalanta. Mahalaga rin na binanggit mo ang takot. Alam mo, hindi kasalanan ng matakot habang ginagawa mo ang tamang bagay. Ang totoong tapang ay hindi ang kawalan ng takot. Ito ang paggalaw kahit pa naroroon ang takot. Patuloy mong pakinggan ang sigla na yan, Ferdy. Iyan ang kumpas na sumasabog sa iyo tungo sa lugar na dapat kang naroroon. Nawa, matanggal na yung pagod sa iyong kaisipan at hangad ko na lumago ang iyong endeavor, ang bago mong endeavor na pinasok.
Maraming salamat sa iyong pagsulat sa amin. Hello po sa mga nakikinig sa atin ngayon at nanonood sa FB at sa YouTube, sa lahat po ng mga sumusubaybay sa atin. Sina Maria Cristina Wade Andrade, Mirna Aquino, Cristina Sumagi Alarcon, Dionisio F. Eser sa Tornino Laoay Sr., Fe Armamento, Summer Julie Dinya Asuncion, Herman, James Anthony Neal, Lulu Harabes Tapleras, Edelberto Sabanal Roa, Tristan Mayet V. Gulay, Arnold Duco, Ruby at Neil Tamayo, Ivy Gutierrez, Santos Dorina, Nalin Alarcon, Ramon Abadillo, Will Mackenzie Olalia, Nora Villapando, Redemsor Escobel, Angelo Redaha, Annalyn Baulita at Emma Fernandez. Alam niyo ba, ang konsepto ng midlife o gitnang buhay ay hindi lamang tungkol sa edad. Yung tinatawag natin midlife crisis. Sa pag-aaral ng mga psychologist, ang pagiging nasa gitna ng anumang yugto ng buhay, edad man, taon o trabaho, ay madalas na sinasamahan ng tinatawag na meaning making. Ang pagtatanong sa sarili kung may kabuluhan ba ang ginagawa natin. Dito sa Pilipinas, may konsepto tayong tinatawag ng ginhawa. Isang salita na mahirap isalin sa Ingles dahil mas malalim ang kahulugan nito, kaya sa simpleng comfort o relief. Ang ginhawa ay ang pakiramdam ng kaginhawan na hindi lamang material kundi pang espiritual. Ang pakiramdam na tama ang ating ginagawa, na may direksyon ang ating buhay. Kapag nagtatanong tayo sa ating sarili kung dapat ba tayong lumipat, magbago o manatili, hindi natin hinahanap ang perpektong sagot. Hinahanap natin ang ginhawa. At kung minsan, ang ginhawa ay nasa pagsisikap, hindi ito sa pagtigil sa anumang iyong pinapangarap sa buhay. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa, hindi tayo dapat huminto sa pangangarap kasi libre lang naman ang mangarap at ang pangarap kadalasan natutupad. Magbabalik po ang programang Dear Ate Raquel makalipas ang ilang commercials. We'll be back. May isang kaibigan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go!
medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin, siyempre, puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Saka siyempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better ang News. TNVS. Trending and Isang Isang show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Music, Basketball, Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Nas extension sa DZRH at RHTV. Samahan Sa pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado. Ano po? Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Isip-isip lang. Mga pagkaing pangkaisipan na dapat pag-isipan. Isip-isip lang. Isip-isip po muna tayo. Narito po ang pagkaing pangkaisipan sa linggong ito, padala ni Eduardo Gatchalian ng Bacolod City. Hindi mawawala ang takot sa pagbabago. Ngunit ang taong tumigil dahil sa takot, mananatiling kung saan siya naroon habang lumilipas ang panahon sa kanyang tabi. Ibig sabihin nun, kapag ikaw natakot magbago, hanggang habang buhay ka na lamang na nandyan. Hindi mawawala ang takot sa pagbabago. Ngunit ang taong tumigil dahil sa takot, mananatiling kung saan siya noon habang lumilipas ang panahon sa kanyang tabi ay naroroon pa rin. Ang pagkain pangkaisipang ito ay padala ni Eduardo Gatchalian ng Bacolod City. Ngayon po gusto ko naman yung mga kaibigan natin. Hello po sa inyong lahat. Si Donnie and Cecilia Pestrana ng Roseville, California. Si Gemma Franco at ang kanyang asawang si Mitch Smith. Hello din kay Arlene Sagon ng Tokyo, Japan. At si Lucy Sagon na kanyang ina na nasa Navotas City. Happy listening din sa aking mga kaibigan kina Tina Salcedo at Eva Vivar ng Bacoor City. Hello din kay Mother Lily Manantan ng Chino Hills, California. At maligayang pakikinig din kay Ginang Leticia Ramos Gomez ng Barangay Bantog, Hacienda Luisita, Tarlac City. At bukas naman po ay birthday ng isa rin sa aking BFF, si Amalia Braza Soratorio. Nako, happy 70th birthday, my dear. I wish you good health and tons of blessings. Happy birthday, Ami. Okay, basahin na po natin ang ating second letter of the day. Dear Ate Raquel, Bea po ang aking pangalan. 29 years old. May asawa at 3 anak. Masasabing maswerte po ako sa asawa ko at maging sa aking mga anak. Pero ang sulat ko po sa inyo ay hindi tungkol sa aking pamilya o sa pag-ibig, kundi tungkol po ito sa isang kaibigan. Si Tess po at ako ay magkaibigan mula pa nang kami elementarya o nasa elementarya. 6 na taong gulang kami noon nang magkakilala kami. Kaklase ko na naging best friend ko. Sabay kaming kumakain tuwing recess at parang pinagtiyak ng panahon dahil mula elementary hanggang high school magkaklase kami. Hanggang sa nag-college kami sa parehong school at iisang course ang kinuha namin. At sa iisang kumpanya kami nagtrabaho. At dahil solong anak lang ako, Ate Raquel, parang kapatid na ang turing ko kay Tess. Konfidante, hingahan ng mga hinaing sa buhay at kung ano-ano pang heartache. Siya ang nakakaalam ng nangyayari sa akin, pati na ang panliligaw sa akin ni Marlon. Botong-boto siya kay Marlon at boto rin naman ako kay Dindo na boyfriend niya. Hanggang sa nag-asawa na po kaming pareho. Siyempre naging maid of honor siya sa aking kasal at ganun din naman ako sa kasal niya. At ako ang ninang ng bunso niyang anak at siya din naman ang ninang ng unika iha ko. Tuwing may happening sa mga bahay namin, hindi kami nawawala. Noong na-ospital ako, siya ang nagbantay sa akin. At nung siya rin naman, nang siya ay ma-ospital, ako rin naman ang nagbantay sa kanya. Ako ang kasama niya sa lahat ng mga lakad niya. At ganun din naman ako. Lahat ng lakad ko, siya din ang kasama ko. Sabi ng isa kong office mate, believe naman ako sa friendship ninyo ni Tess, Bea. Masyado kayong inseparable. Kaya naman ang sagot ko sa kanya, ay oo naman. Higit pa sa magkapatid ang turingan namin ni Tess. BFF forever ang friendship namin. At kitang-kita sa mukha ng mga office mate ko na inggit sila sa relasyon namin ni Tess. Pero inakala ko po magkakasama na kami magpakailanman. Yung tipo ng kaibigan na kahit walang contact sa loob ng 1 buwan, parang kahapon lang kayo nag-uusap.
Yung bang parang kahit hindi kayo magkita ng isang taon, close na close pa rin kayo. Pero nung nakaraang taon, parang unti-unting nagbago ang lahat. Hindi siya sumasagot agad sa text. Hindi na siya nag-iimbita sa mga get-together. Nung birthday ko, walang text mula sa kanya na hindi man lamang ko binating happy birthday. Yun po, first time in 23 years na pagiging magkaibigan namin. Bigla niya akong ginost. Ni Hani ko, walang pasabi. Kahit na anong attempt ko, hindi siya sumasagot. Hindi ko alam, Ate Raquel, kung anong nangyari. Naisip kong baka nasaktan ko siya nang hindi ko namamalayan. Naisip ko rin na baka nagselos siya. Kasi nung nakaraang taon, napromoto ko sa trabaho, Ate Raquel. At lumipat din kami sa mas magandang lugar sa BGC. Sinubukan ko naman siyang kausapin ng personal. Text, tawag, kahit pumunta ako sa kanyang bahay isang araw, pero parang dinadaan lang niya sa, Bea, sorry busy ako pasensya na. Hindi siya nag-open up sa akin. Tinanong ko ang asawa niyang si Dindo kung bakit cold sa akin si Tess, pero wala din daw siyang alam. Hindi naman daw nagkukwento sa kanya ang asawa niya. Pati na ibang mga friends namin nagtataka kasi hindi na nila nakikitang magkasama kami ni Tess. Alam mo, Ate Raquel, mas masakit pa ito kaysa sa paghihiwalay ng isang mag-boyfriend Dahil hindi ko alam kung anong ginawa kong mali. At kahit gusto kong magalit, mas malungkot lang ako. Parang namatay isang bahagi ng buhay ko nang walang paliwanag, walang explanation, nothing at all. Doon pa naman sa taong itinuring kong kapatid, ang taong minahal ko ng buong tapat. At ang sakit isipin ko ano talaga ang dahilan ng pinagtampo sa akin ni Tess. At nakailan ba pwede kong gawin? Naguguluhan kasi ako. Please advise me. Gumagalang Bea Mendiola ng Taguig City. Balikan ka namin, Bea, makalipas ng ilang commercials. We'll be back. May isang kaibigan. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat.
Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa executive session. Mabuhay. Isang oras na talakayan ang mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle with favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. At maraming salamat po sa inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod. Alas 4 na hapon ang inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa Research TV, match sa mundo ng entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Sunday. Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Nas extension sa DZRH at RHTV. Samahan Sa pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayong pong Sabado. Ano po? Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bea, ang uri ng pagkakawala o pagkawala na nararanasan mo, ang unti-unting paglayo ng walang malinaw na dahilan, yan ay isa sa pinakamahirap na bagay na haharapin sapagkat wala kang pagsasarahan eh. Ngunit isang bagay ang nais kong sabihin sa iyo ha. Hindi lahat ng paglayo ay tungkol sa pagkakamali mong nagawa. Minsan ang tao ay tahimik na lumalayo dahil sa sariling pinagdaraanan. Depresyon, kahihiyan o pagbabago ng buhay na hindi alam kung paano ibabahagi. Posible itong walang kinalaman sa promosyon mo o sa lugar na nilipatan mo. Alam mo, subukan mo ang lahat ng paraan para maabot mo siya at yan ang tama mong dapat gawin. Pero kung patuloy siyang lumalayo, kahit nagsisikap ka, kailangan mong tanggapin kasi hindi mo kontrolado ang kanyang desisyon. Maaaring sapilitan ka pang humanga sa pagkakaibigan ninyo, ngunit hindi mo siya mapipilit na bumalik sa iyo. Iwanan ang pinto na bukas. Isang text paminsan-minsan, hindi pamimilit. At samantalang ginagawa mo yon, payagan mo ang sarili mong magdalamhati or grieve. No? Ang pagkawala ng isang malapit na kaibigan ay tunay na pagkawala at karapat-dapat na kilalanin bilang ganoon. Tanggapin mo kung ayaw na niya sa'yo, edi okay lang. Salamat sa pagsulat mo, Bea. Marami ang nakikinig sa atin ngayon na nakakaunawa sa nararamdaman mo. Samahan niyo ako magdasal po tayong lahat. Mahal naming Panginoon, salamat po sa bawat araw na ibinigay ninyo sa amin upang muling pumili ng tamang landas. Turuan ninyo kaming makinig sa inyong tinig, lalo na sa mga sandaling hindi malinaw ang dapat naming gawin. Lord, bigyan po ninyo ng lakas ang bawat isa sa amin na nag-iisip kung dapat magbago ng direksyon. Alisin ninyo ang takot na pumipigil sa amin sa paggalaw at pilitin ito sa pananalig na kayo ang gabay namin saan man kami patungo. Lord, heal our land. Patnubayan po ninyo ang aming bansa sa gitna ng anumang unos, pisikal man o panlipunan. Almighty God, we lift up to you our country, our government. Grant us peace. Patnubayan po ninyo ang mga namumuno sa aming bansa. Lord, humble us. Let's live our lives like Jesus with a posture of humility. Lord, give us peace. Maghari nawa ang pagmamahal sa lahat ng iyong nilalang. At para sa lahat ng nagdadalamhati sa pagkawala ng isang kaibigan o relasyon, Lord, aliwin mo po sila at bigyan mo sila ng kapayapaan sa puso.
Maghari nawa ang pagmamahal sa lahat ng iyong nilalang. Ingatan mo po kami, mahal na Panginoon. Ikaw lamang po ang aming lakas at kagalingan. Maraming salamat po. The glory and honor is yours, dear God. Taus-pusong pasasalamat at papuri ang sumaiyo, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Wow! Tapos na rin ang isang oras. Maraming salamat po sa pagsama ninyo dito sa amin sa loob ng isang oras sa aming programang Dear Ate Raquel. Naway nakapulutan ng aral ang ating mga ikinuwento ngayong araw na ito. At kung gusto nyo pong i-share sa amin ang inyong kasaysayan, ipadala lamang po ninyo dito sa dearaterraquel@gmail.com. Samahan po ninyo ako next week, next Saturday. At syempre, gusto ko pong pasalamatan ng mga nakasama natin ngayong bukod sa inyong mga nakikinig sa amin. Syempre, ang nakasubaybay sa atin dito sa DZRH lagi, si Eric Lucero at ang kanyang anak na si Andre Lucero. And of course, sa ating mga technicians na sina Melvin Donato, Ray Taladro at Het Del Moro. At sa RHTV naman si Arnel Tatel, EJ Ayalde, Mark Cabral at Aljon Besumbre. Ako po ang inyong kaibigan, Raquel Montesa, na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay dito sa ating programang Dear Ate Raquel. Naway maging mabuti po tayo sa ating kapwa. Let's be kind to one another because kindness is a measure of our humanity. And let us do something nice to the people that we meet each day kasi po, it is such a good feeling being a blessing to others. Hangad ko po ang kapayapaan sa puso, lakas sa araw-araw at pananalig sa mga plano ng Panginoong Diyos. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat. Bye! Sa mga gustong maibsan ng kahit kaunti ang mga hinanakit sa pag-ibig, sumulat lamang dito sa Dear Ate Raquel, DZRH, Star City, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Hanggang sa susunod na Sabado, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Aking kaibigan, kahit na kailanman, laging may bukas na iyong magigisnan. Huwag iisipin, mag-iisa ka lang. Naririto ako at matatagpuan na isang kaibigan. May isang kaibigan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.